Ito yung ito yung Dami po, oh. ganito. Ayan nga. Eh, paano yung pinapatay nyo? Pangpakain na lang sa kanila o pangkain lang din? Luluto na nila. Bigay doon sa mga kaibigan natin. Yun. So, kaya maraming nasasayang na lalaki. Puro babae yung nabubuhay. So, ayan po mga kadiskarte. Ngayong umaga po, titingin kami ng fingerlings ng concrete pan ni Bayaw. So, lalagyan na raw po niya ng isda. Ito po, di ba, yung lalagay niya. Kaya ngayon, doon po ang destination namin ngayon sa Tarlac. Doon po kami magtitingin ng hito. So, si Bayaw ayun sa likod. At saka yung anak niya kasama. Kasi si Kuya Chong Nick ba? Chongbi. Chongbik. Chongbik. So, ayan po. Diretso kami sa kasi si Kuya po yung nakakalam ng aming pupuntahan na fingerlings. So, hatchery po 'yan. Pupuntahan namin. Sana makakuha kami ng fingerlings para malagyan na yung concrete pan ni Bayaw. So, antabay lang po kayo mga kadiskarte at mabiyahe na. Ito na po tayo, ongoing na po tayo sa biyahe. Lalagyan din natin ng biyahe. Biyahe. Para dire-diretso yung Ito mo nga, tagal ko na nakikita yung mga vlogger ngayon. Pala ako nakasama ng vlogger. Kami sa papasok sa yung Fingerlings ito. signboard ng fingerlings dito. Papasok kami diyan sa kanto po na yan. Ayun. Yan. Dito na po yan sa Tarlac. Oo nga. Conception Tarlac ba daw? Ito pa. Yun. Inova po kami. Nakakuha po kami. Apo. Sige po. Dito sa mga kawayan. Nakitid lang ng daan, Sige po. Tagong-tago. Dadaan po kami tulay na maliit, no? Irrigation. Pwede, dito pala yung magandang pamaril, Oo. Dito ngayon maganda. Ayun, Ayun yung ditoan niya. Ayun, yung babae. Ayun. Asawa ni Kapilit. Wala yung magandang pamarilan, kuya, Yan. Dapat dinala may organo Sabay sabay... Mukhang walang namamaril dito, Ito na po yung ating pupuntahan.
Ang ganito yung namis ko rin, mga daan na sa pispan eh. Ganyan na. Oo, tas nakandala mo. Tumatawag sa ganyan kasi ganyan na. Kailangan magaling na ano ka, ano? Ako, yung pagtingin sa gulong, kailangan matalas ka. Yan po yung hatchery, oh. Yeah, wait. Okay lang po i-vlog ko, okay lang? Okay lang po i-vlog? Oo. Sige po. So, ito po yung hatchery na... Kayo po yung may-ari? Ay, si Kuya. Ano po pangalan niyo, sir? Philip. Sir, Sir Philip po. Yung may-ari nitong hatchery. Nagkita rin tayo to. Yan. Yan po yung fry. Yung fry pala. Fry pa lang pala ito. Kasi maliliit pa. Ayan, oh, dami po. Alam mo, kiti-kiti lang. Ito. So, ito po yung fingerlings. Ayan, malalaki na. Meron na yung pang-tres po ba yan? Oo, yung tres. Yan. Ayan na po, ang dami, oh. Ito pala ba yun, oh? Ayan yung mga size ng Ayan, lalaki na. Hindi yan, pwede pa lang ganito yung sa ito yung Dami po, oh. yung ganito. Mag-aalaga. Pre-starter na po yan. Oo. Hindi na mas. Pwede rin mag-mix ka ng mas, pero mas na sila sa pre-starter. Kayang-kaya niya nang kainin. Pwede siya advisable doon sa powder. Yung Opo. Kasi medyo maganda na yung size. Oo. Kumakain na po yan ng karne eh. Oo. So, sir, baka gusto mo i-promote yung nyo? Hatchery nyo. Tapos magano ka invite ka ng mga buyers. YouTube po ito. Oo. Invite po kayo ng nyo. Saka i-promote ko po yung hatchery nyo. Sa lahat namin mga mahal na customer, dito po sa Concepcion, Tarlac, Barangay Dungan, ay meron po akong dito, maliit na hanap buhay na hatchery. Hatchery. Yung aking market dito ay katulad niyan, ay yan po ay tinatawag na fry. Ang kuha po sa akin dito ay 9,000. Ang laman naman ng isang box ay nagkakalaman po siya ng 35,000 to 45,000. Dami pala. Laman. Ang laman ng isang box. Oo. Sa totoo, gaya batay doon sa mga customer namin na tumatangkilik sa ating hanap buhay, ay nakarating na po sa Candon, Ilocos Sur, Tumingan, Pangasinan, Suwal, at lalo na sa mga karatig lugar, gaya ng Mediciha, Pampanga, Tarlac. At yan pong fry na nababanggit ko po, ay yan po yung bestseller sa atin sa pisahan ko dito dahil yung batay nga na nakasubok dyan ay dyan po sila nakakakuha ng maraming fingerling, unlimited ang kanilang hitong mabubuhay. Sa gaanong paraan, ituturo ko po sa kanila yung sistema kung paano po bubuhayin yan para hindi lang po minsan na magkakasama-sama kami kundi habang buhay, itong hanap buhay natin, hindi lang naman to pang isang taon, pang isang buwan, Pang lifetime to. pang lifetime. Oo. Ang pangalawa kong market ay ito po yung tinatawag na fingerlings. Meron po tayong 1 inches, 1.5 inches, Ayan. 2 inches, 3 inches, hanggang 5 inches. Yan po ay fingerling. Ito po yung fingerless Ito na po yan. yung fingerling. Malalaki Ayan na po yung yan. fry. Yan. Yan po, yung fry na yan ay pinipisa ko po yan 9 days. Pagkatapos kong pinisa, ibinaba ko sa lupa. After 15 days, ito na po yung fingerling lumalabas. Ayan, Ganun malaki na. karami. Oo. Saka bukod dito sa fry ko at saka fingerlings, meron din po ako mga grow out. Totally, mga nasa 2 hectares po yung lawak ng aming palaisdahan dito. Malaki pala. Opo. Sino pong mga customer na tawag lang po kayo dito sa aking contact number. Ayan po yung contact number ni sir. Pagka gusto niyo pong model sa kanya. At saka kung gusto niyo pong pumunta dito sa kanyang hatchery dito sa Concepcion, Tarlac.
Yan po yung ano ni sir. So sir, okay lang yan. So ayan po, ano sila, ayan. Kung paano. Pertimbangan po ang mangyayari para dito sa ano na to. Pagka kinuha. So ayan po kung ano si kuya. Ibilangin niya tayo na. Oo. Pero ano, Isang timbang na lang nun. per piraso pala yan. Yung asalok par. Par. Yan. Yun. Kami na, boy. Yan po, isa sizing. Maliliit. Bibilangin. Yan. So, bibilangin po ko ilan. Kasi kukuha kami 3,000 lang po. Bibilang ako ng 5. 5. 5. Oh, ang 100 yan, 500. O 1. So, ayan ang, yan. Ganyan po pala yung pag-size, pag ano na, pag bibilang. Sa ano, iba kasi tabo lang, di ba, ginagamit. So, ayan. So, 250 pieces po yung lahat. Yung nailagay na yun. Sa kanya. Tapos, ngayon, ang mangyayari po, per timbangan na. Pag tinimbang po yung kung ilan timbang nun, yun din po yung kukuhanin doon sa susunod. Oh, para hindi na ano yung ano, mabilisan. Opo. Yan. Mas titimbangin po yan kung ilang timbang yan. Yun na rin po yung kasunod niya. Puro timbang na lang. Galing wala. Paano pag mas maliliit po? Per tabo. Timbang pa rin. Timbang pa rin. Di ka hirap po binibilang nun. Ay, ang 5 box na nakikita mo, nung binili sa akin taga Mexico, pinapabilang niya. Hirap Abot bilangin siya ng nun. 250. Hirap bilangin. Umpisa lang yun. Oo, tayo pa kayo susunod, timbang-timbang na eh. Kasi yung Oo. maliit na yan, kayang bilangin yan. Paano pong pagbilang yan? Ganon din. Ka sa notebook ng 1 to 8. Hmm. Tapos sarahin mo. Pagka kinutsara mo, may papasok 4, guhit ka doon sa number 4. Ganon. Pag number 3, guhit ka sa number 3 hanggang makatimbang ka ng 1,000. 852. 852 yung tapos so pa yan 852 po yung timbang yan. So kukuha sila ng 852 din po yung titimbang doon. Kaya hindi na po kailangan pong bilangin. Ganun na lang po ang mangyayari. Kasi halos magkakasing laki naman po yan eh. $2,000 lang naman. Nalaglag, isa. Nalaglag. Tumatalong po yan. Hindi. Kumari nasa ano, gumagapang lang to. Opo, hindi po tumatalon sa ano. Yan. Yung ganyan kasi ano yan eh, gumagapang yan eh kasi ginagamit niya yung sungay. Pero sa semento hindi niya kaya. Yung dalag ang lumulundag talaga. Yan po oh. Hop, okay na. Nagkakilala ko sa mga kilala din. Pakilala sa akin lang sa Manila. Ayun, gagamitan po yan ng ano, oxygen para yung isda natin ay hindi pumakuan. Ayan. Yun. Pinasingawan. Para pagdating po sa bahay, may ano pa siya, may oxygen pa. 852. Yan, titimbangin po yan. Lagyan mo lang ng parasol. 852 para kulang pa. Tapos masibalay mo lang yung mortality. Magdadagdag pa ng ano nun, mga Meron silang bibigyan. 100. Yan, 852 rin po yung timbang yan. Pagka sinimbang uli ay Galing. 12, 42, 38. Ayun. isa pa. Sige ba? Mga 5 pa yan. Yan. Yun. Ay, kagaling ah. Parang binilang.
Kita mo kung simple paano, di ba? Simple-simple lang pala. Ano, gagawin ka yung bida ngayon. Pangalan mo, kuya? Junel po, sir. Jonel. Kanha po. Ayan, tsaka si kuya. Pangalan mo, kuya? Hindi ako narinig ni kuya eh. Maging bida ka ngayon sa YouTube. No? Tingin ka. Ano pa si kuya? Taga saan probinsya mo, kuya? Makulog po. Bacolod ka. Yung hipag ko, Bacolod din. Naglaruan ako ng mga ito na to. Bibilis? Bibilis. Lapit na po natin nailagay lahat yung 250 bawat isang plastic po ang lagay. Ito na po. Ayan na. Marami oh. Ayan oh. Ayan po yung oxygen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tingnan muna natin. Bali, 12 pong 12 po yan. So ngayon po, pupunta namin yung ni sir, yung breeder niya ng kanyang mga hito. Mga kalahati par, kalahati. Titingnan namin. Pinapakita ni sir yung kanyang So, yung kung gustong umorder kay sir, siya, kontakin nyo lang po sa kanyang number. Dito po yan sa Tarlac. So, madali lang po makuha ang kanyang pwesto. So, siya lang po ang kausapin nyo at madali nyo lang po siya makakontakt. Ito po tayo sa hatchery ni sir, ay sa breeder ni sir. Luwang pala ng pispa ni sir. Ang dami pong dito, duckweed. Pagkain ng tilapia yan eh. Sa hito, hindi masyado yan eh. Itong mula po yan, puro isda po yan. Ayan sa bumula, nagkaroon siya ng oxygen. Ayun. Yan, dami po oh. Luwang, ayan po yung breeder ni sir. Hindi, dito yung breeder, kabila. Ito ano to? Ito, grow out. Grow out pa, yan pa, yan grow out. Ay, kalalaki oh. May bunganga. Pang ano na po yan Kain lang kasi ito ngayon eh. Pwede na po yan pang harvest Lutong harvest na siya. Nag-start na kami ng harvest dito. Ano pa gaya yan po? Anong feeds? Feeds. Kasi ano yan, mga giniling ang kinakain. Tsaka yung mga day old. Oo, yan. Gusto niyan. Kada plastic, tabi. Pwede naman sunugin yan pag Ang dami po oh. Alin pala breeder? Kuha ka ng itlog par nandun sa yung dating initlogan ng screen. Kasi babaw, kuha ka ng mga Marami rin alaga si sir dito, no? Baka tsaka kambing. Ano? So dito rin po yung breeder ni sir. Ang malalaki yan, mga gahita na yung laki niyan. Yung breeder na yan. bukod. Yung itlog, bibiyan nila hindi. Hindi, paluluwain, pipisilin. Pag ba, napukot na yung malalaki. Yung iba, pinipiga. Hindi, gano'n naman talaga eh. Talabas na yung itlog doon. Ini-inject muna. Dito pa lang, piling-pili na. Kasi kung di mo siya pipiliin, baka madala mo doon, walang itlog. Kaya medyo verde pa. Mamaya, magpapatong-patong yan. Pag naamoy na nila, no? Ayan na. Ano? Ito, maliit pa to. Isang lunok niya, 5. Nasa ano pa yan? Sarap. Comfort ang isa niyan. Isang lunok niya, 5. Tama. Malilit pa pala yung breeder niyo po. Hindi, bagong hulog yan. Ano yan, yung mga oversize. Mayroon ng oversize talaga. Ayun, dami oh. Isang linggo, tapos lulusog ka dyan. Ingat-ingat ka na. Kakagatin ka nila. Lalo kung may sugat ka, nako, kawawa ka. Totoo po yung pumapatay pa po kayo ng lalaki para lang ihalo sa itlog nila? Opo. Ayun. Nauubos dito sa breeder kung lalaki. Ayun nga. Paano yung pinapatay nyo? Pangpakain na lang sa kanila o pangkain lang din? Luluto na nila. Bigay doon sa mga kaibigan natin. Yun. So kaya maraming nasasayang na lalaki, puro babae yung nabubuhay. Yung lalaki talaga pangkatay lang. Dami oh. Ikaw, ayun. Alam mo yung paghihito, maraming magagawa talaga dyan. Kinakarga na yung ating mga ito, at saka uwi na po kami. Ayan. Kinakarga na po sa sakyan. Basta pag-uusapan namin ngayong
Kasi nag-i-staka na kami, mag-harvest din yun eh. Oo. Tilapia. Yan. Baga ipasabay natin sa tilapia para Pakasya kaya yan. tilapia may dito. Oo, ganun ang magiging karga. Nagkakarga na nga daw sila sa ibabaw eh. Ng box eh. Ngayon ang nangyayari sa akin, lahat ng sinuplayan ko kayo ng ano, ng Finger din. Tama na ako. So paano kuya? Sir Philip, thank you po sa inyong pag ano dito sa inyong hatchery. Apo. Sige po, salamat po. Apo. Apo. Thank you. So, ayan po, uwi na po kami. Ito na po yung mga fingerlings sa aming likuran. Nakuha na namin dito sa hatchery ni Sir Philip. Ang ganda ng idea. Ganda na idea ni Sir. Tinuruan niya rin po kami kung paano mag-alaga si Bayaw para hindi po siya mangapa kung sakaling ayan, nagtuloy-tuloy yung kanyang pag-aalaga. Kaya kung sakali pong mapalaki niya yan, i-develop niya na po yung kanyang yung fish pan niya pong nababaha para sakali nalalagyan niya po niya ng laman na. Andito na tayo sa site. Paglalagyan natin fingerlings yan kay Bayaw ayun. May laman din yata yung kabila, ba't gumagalaw? Pati yung kabila? Hindi, may pares, may laman. So yan, bababa na po namin yung fingerlings. Doon, Adeline. Yan, so lalagyan na namin doon. Sige, lagay mo muna sa tubig kuya. Yan, sa tubig na diretso muna. Huwag mo lang muna ibubulos. Mababaw yung isa. Dito natin. Ito na. Yan. So yan po, lalagyan na namin dito sa ang fingerlings na to. So ayan po oh. So babawad muna natin mga 10 minutes bago natin pawalan dyan para po ma-absorb nila yung temperatura ng tubig. Yan. So kahit ngayon po hindi muna natin papakainin yan. Bukas na, konti-konti lang muna. Ayan po. So ayan po mga kadiskarte, pwede na po natin pawalan. 10 minutes na po. Bale nga 15 minutes na po, kaya papawalan na natin dito. So alis na namin sa kanyang plastic para ipawalan na namin dito sa kanyang concrete pan ni Bayaw. Ayan, binuhos na po. Ayan, so dyan na sila magkukuan, mag-uumpisa. So doon hindi pa muna namin papawalan doon kasi dito muna. Pag nag-sizing na lang si Bayaw, doon na lang po ilalagay yung iba. Yung nakalagay naman po doon, sinampulan niya lang ng mga malilit na dalag. So, yung dalag po na yun, papawalan niya lang doon ulit yung sa fish pan. Sinubukan niya lang kung talaga mabubuhay yung isda. Pati na ang mga bag, wala din ang kain. Ganyan talaga. Kita mo, ayun, ang Yan kita po. banda sa may sulok. Dami na po. Dahil sila sa may sulok po. Ngayon, kahit di mo muna yung pakainin ngayon. Bukas na. Bungas na. Oo, bukas na. Kasi, ano pa nga yan? Stress pa yan. Ayan po mga kadiskarte, yari na po natin nalagay dyan. Nayari na rin po namin nakuha yung mga fingerlings. Kaya, ayan, so sana maging success yung paglaki nila. Maging maayos para makakapag si Bayaw, maka-order ulit siya sa susunod na paglagay niya. So, yan lamang po mga kadiskarte ating vlog for today. Thank you very much po sa inyo lahat.
Hanggang sa muli po. See you next vlog. Bye-bye.